ka ang ulo niya eh. Kaya nga sabi nga ganyan eh, ang Diyos ng kapayapaan, ilalagay niya sa ilalim ng inyong mga paa si Satanas para madurog ang ulo. Kaya nga, sa paano para nadudurog ang kanyang ulo? Sa mga bagay na pag-aaral ng inyong mga salita ng Panginoon, sa mga bagay na pagdala nyo sa mga gawain, sa mga bagay na ginagawa nyo upang maitaas sapagkat ayaw ni Satanas na mapapurihan ng Diyos. Yes. Sino nga ba talaga si Maria na siyang ginagamit para tayo'y madaya, para maraming mga taong madaya? Alam niyo po si Maria, bukod sa nagpakababa siya, hindi siya pwedeng maging panalaginan eh. Kasi sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos na aking tagapagligtas. Pantay po sa atin na meron din siyang tinatawag na tagapagligtas. Hindi siya magliligtas, siya man din ay bahagi ng iniligtas ni Kristo. Kaya nga, nagpupuri siya sa Diyos. Sabi niya po dito sa Acts chapter 1 verse 14, ang lahat ng ito'y nagsisipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Nakita niyo na po, si Maria at ang kanyang mga kapatid ni Kristo sa laman ay sabay-sabay na nananalangin, nagpupuri sa iisang Diyos. Ngayon, ano po yung ginawa ng mga kampo ni Satanas upang tayo'y mailayo, upang si Satanas ay patuloy na buo ang ulo? Iniwas po tayo. Tinuruan po tayo ng mga maling aral. Metras na ang Diyos ang pupurihin, metras ang Diyos ang aawitan, metras ang Diyos ang panganalangin. Kung kanino tayo itinuturong manalangin. Sipin niyo po, alam niyo po si Pedro, nung sa Book of Acts, hindi siya pumayag eh. Nang dumating kasi siya sa bahay ni Cornelio, na isang centurion, nagpatira pa si Cornelio sa harapan ni Pedro. Sabi ni Pedro, wag mong gawin yan. Tao rin akong katulad mo. Ang Diyos ang dapat nating panalanginan at papurihan. Ano pa ang tinuro nila? Magnobena ka kay San Pedro, magnobena ka kay Saint Jude, magnobena ka kung sino mang mga Diyos-Diyosan dyan. Ano nangyari? Lalo lamang naiinis o nagagalit ang Diyos. Sa paano ko sasabihin sa inyo na ang Diyos pala'y marunong ding magalit? Nagagalit siya. Sa ginagawa ng mga tao na yan. Ngayon, bago ko ipakita sa inyo yung verse na ipakikita ko sa inyo kung paano ang Diyos ay nagagalit sa mga maling aral na natutunan natin, sa mga itinuro ng mga bulaang guro, ay alamin muna natin mabuti. Sino ba yung miraculous medal na dapat nakilalanin natin? Na dapat nating paniwalaan? Ano ba ang kaugnayan natin sa Kanya? Hindi po niya sinabing yung miraculous medal, mananalangin tayo sa Kanya. Hindi po niya sinabi na siya ay magliligtas sa mga kaluluwa. Hindi po. Wala po siyang ganong pahayag. Na napakamali po ng ating natutunan kung bakit nagkaligaw-ligaw ang marami. Pinanindigan yung kanilang mga maling aral na yun, na ang kanilang sinasalita at sinasabi, kung saan ako, kung ano ang aking kinagisnan, doon na ako mamamatay. Mamamatay ka talaga sa kinagisnan mo. Hindi ka mabubuhay doon. Mamamatay ka talaga. Kaya yung sinasabi nilang, dito na ako, ito na ang ating kinagisnan, dito na ako mamamatay. Talagang mamamatay ka.
hindi mo naunawaan ang katotohanan at hindi mo naiintindihan kung yun ba talaga ang totoo. So sa Apocalypse chapter 21 verse 2, at nakita ko ang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang mapapangasawa. So yung babae pa lang yun, yung bagong Jerusalem na bumababa buhat sa langit, na nagagayakan ng isang napakagandang kagayakan para sa kanyang mapapangasawa. Yung pala yung tinutukoy ng miraculous medal, hindi po pwedeng maging si Maria yon. Bakit? Isipin nyo naman, saan pa naman kayo nakakita na si Maria na ina ni Jesus at si Jesus ay ikakasal? Tingnan nyo naman yung, pero kung ikwento ko at pag ituturo ko sa inyo yung tinatawag na mystery ng Babylonia, sa paniniwala po ng mga sinaunang mga gurong bulaan ito, meron po silang Diyos na babae. Ang pangalan po nun ay Semiramis. Semiramis. Ito po si Semiramis, na asawa ni Nimrod. Kung alam niyo po at napag-aralan niyo na, si Nimrod po, nasa Tower of Babel. Siya po yung hari sa Tower of Babel at ang kanyang nanay, si Semiramis. Nagkataon po, si Semiramis at si Nimrod na kanyang anak, naging mag-asawa. Hindi naman mag-asawa, kundi nagkaroon po sila ng ugnayan. Nabuntis niya po yung kanyang nanay. Kaya ipinanganak po si Tammuz. Si Tammuz po, siya po yung Diyos-Diyosa ng Roma na si Sun God Mithras na tinatawag. Sa sinaunang panahon, hindi pa dumarating ang panahon ng ating Panginoon, may Diyos-Diyosa na po silang babae. At meron na rin silang Diyos-Diyosan na tinatawag din nilang Sun God Mithra. Itong si Mithras, ang tawag po dyan, Sun God. Ang ating Panginoon po ay tinatawag na Son of God. Kaya kung magiging marunong kayo, iba po yung Son God sa tinatawag na Son of God. So, ginamit po ngayon nila na itong si Mithras ay tawaging Kristo. Kaya kung kukuhanin niyo po yung kanilang mga Diyos ang Kristo, may laging sign ng tatlong liwanag sa ulo. Natatandaan niyo na po yung kanilang mga Diyos-Diyosan na Kristo, lalo na yung Black Nazareth, meron tatlong araw sa ibabaw ng ulo. Yung po ay simbolo ng araw, ng Diyos na araw na si Sun God Mithras, na ngayon ay tinatawag nila Black Nazareth, si Kristo raw. Isipin niyo po yung ginagawa nilang pang-insulto sa Panginoon. Bakit po? Ang Panginoon po maganda ang kutis noon. Siya po isang Israel. Ang ganda po ng kutis noon, maputi na namumula-mula. Hindi po negro. Tingnan niyo po yung kalokohan ginawa nila. Milyong-milyong taong nadadaya na pampaniwala. Doon, tuwa si Satanas. Bakit? Naliko nila yung katotohanan tungkol sa Diyos. Basahin po natin, ha? Sa Romans chapter 1 verse 18 to 23 to 25. Sapagkat ang poot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan, kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sapagkat ang nakilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila.
sapagkat ang mga bagay niyang mga nakikita buhat pa ng lalangin ang sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang mga walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang maidaylan. Ngayon, ang dahilan po nila, kaya raw sila nagkakaroon ng mga Diyos-Diyosan dahil hindi raw sila makapanalangin nang walang nasa harapan nila. Sabi ng Diyos, yun daw mga bagay na nilikha niya ay isa ng dahilan para maniwala ka na siya ay tunay na Diyos. Halimbawa po natin, nakakita tayo ng isang magandang bahay, yari na. Tapos sasabihin mo sa bahay na yon, ang ganda ng bahay na yun. Sino kaya ang gumawa? Yan. Ibig sabihin, yung bahay na yon na napakaganda, hindi mayayari yon kung walang gumawa. Sa mga kapatid, tumanaw ka sa mga kabundukan, tumanaw ka sa mga karagatan, tumanaw ka sa lahat ng bagay na magagandang ginawa ng Diyos, ay pagpapatunay sa inyo, may Diyos na gumawa. Amen. May Diyos na gumawa. Hindi pa ba sapat ito para patunayan natin sa buhay natin tayo'y manalangin sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng lahat ng mga bagay na yan. Hindi sa mga bagay na, alam niyo po, iniinsulto ko minsan. Kukuha lang isang pirasong kahoy, kung kiting gagawin Diyos-Diyosan, tapos doon mananalangin. Hindi ba natin iniinsulto ang Diyos doon? Bakit? Ang Diyos naman lumikha ng puno na yon, pagkatapos gagawin natin. Kasambay natin yung puno. Pagkatapos pa, pag inukit yung mga puno na yon, yung pinagukitan, sisigaan yung Diyos nila. Yung bahagi ng kanilang Diyos, gagawin pa nilang panluto ng karne. Di ba? Walang isip ang mga tao na yun. Mang hindi nila inisip yun. Pinananalanginan nilang Diyos. Yung piraso na ron, ginawa pa nilang pansaing ng kanilang kanin. Pinang-ihaw pa ng kanilang mga karne. Dapat yung pinagpirasuhan ng Diyos na yun, ilagay na rin nila sa altar nila. Ganun sila ka. Ganun katindi yung kawalangyaan ang ginawa nila sa tao. Para bakit? Para lang iiwas nila si Satanas sa pagkadurog ng ulo. Ganun yung mga kampo ni Satanas eh. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi niluluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasasalamatan kundi pagkos winalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mga mangmang nilang puso ay pinagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod